Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, itago nyo na lang ako sa pangalang Kenji, 28. Pwedeng sabihing isa akong binatang may pusong bato. Akala ko kasi, hindi ko na kailangan ng Diyos. Hindi ko kailangan ng pananampalataya. Kung kaya't kilala ako bilang isang atheist, walang Diyos na kilala. At proud pa ako niyan, ha. Ang buhay ko'y puro kalokohan lang. Pakikipag-inuman, paglalaro ng basketball. Wala akong pakialam sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Pero yung katotohanan, Chin, ako yung taong madaming problema. Ang daming kailangan. At kinakailangang suporta. Pero sa tuwing may nangyayaring hindi maganda sa akin, sinisisi ko ang Diyos. Kung Diyos ka ba talaga, tulungan mo ko. Hinahamon ko pa ang Diyos. Sinasabi ko lagi na, ano pang kasalanan ko, Diyos ko? Kinakawawa mo naman ako. Laging sigaw ko sa hangin. Pero wala namang sumasagot. Kaya sabi ko, wala talagang Diyos. Alam mo yung natalo kami sa isang basketball game. Bagsak ang team namin. Hindi nakasali sa championship. Sabi ko, di kung may Diyos, sana hindi niya kami pinabayaan. Alam naman niyang gustong-gusto kong maging champion. Lagi kong sigaw sa hangin yan. Akala ko, yung mga Diyos ng ibang tao ay Diyos-Diyos lang. Hindi naman naririnig ang mga hinaing namin. Mga hinaing ko. Kaya kilala ako na walang Diyos, Chin. Bumagsak ako sa 2 subjects ko sa college. Kaya balik sa summer. Pero muntikan pa akong ma-expelled. Kasi nakipag-away at suntukan ako sa teacher ko. Sabi ng classmate ko pa, matakot ka naman sa Diyos. Sagot ko sa kanya, Diyos? Bakit niya ginawa akong kasing tapang na ganito? Reklamo ko pa, Chin. Di sana hindi ako nakapag-away. Yung mga magulang ko sobrang disappointed sa akin. Kasi laging pinapatawag ang teacher ko. Tapos hindi na ako pumapasok niyan. Kaya lumabas, nag-drop out ako sa college. Ang daming barkada, nagbulakbol, pasagulero, naging playboy. Alam ko nag-aalala ang parents ko para sa aking future. Pero alam mo yung hindi na ako napapapirmi sa bahay. Once, twice lang akong umuwi sa isang buwan. Kung saan-saan ako nakikitulog. Madalas, nakakatulog sa mga bar dahil sa kalasingan. Isa pang dagok na experience ko ay yung girlfriend ko. Sobrang mahal ko. First love ko, pero iniwan ako. Hindi na daw niya kaya yung ugali ko. Lasinggero, bulakbol, walang ambisyon sa buhay. Sinubukan din niya akong baguhin pero sumurrender na siya. Matigas talaga ulo ko eh. At ang ayaw na ayaw niya dahil hindi ko kinikilala ang Diyos na sinasamba niya. Pero napapasambit pa rin ako. Diyos ko, kung Diyos ka nga, bakit mo ako pinapabayaan na magkaganito? Wala naman akong ginawang masama. Kaya galit na galit ako sa'yo. Yun na ang laging sinasabi ko, Chin. Wasak ang puso ko, bagsak ang mundo ko. Naging malamig at matigas ang puso ko sa mga taong nakapaligid sa akin. Wala akong pakialam sa kanila anumang sasabihin nila sa akin.
Wala din akong pakialam sa mundo. Basta ang alam ko lang, magigising ako, maghahanap ng barkada at inuman. Pero yung mga kaibigan kong matitino, lumayo na rin sa akin. Mga pamilya ko, napagod na rin. Pero ang lahat ng yun, Chin, nakita ko, tila may plano pa rin para sa akin ng Diyos. Isang araw, nagmamaneho akong pauwi. Kasama kong barkada ko at siya ang may-ari ng lumang pick-up na pinag-drive ko. Kasi birthday ng mama ko, Chin. Nag-text sila na may konting handaan. Pinilit akong umuwi. Kaya sinama ko ng barkada ko. Ako ang nag-drive ng lumang sasakyan niya. Pero biglang malapit na kami sa bahay. Isang aksidente ang naganap. Isang food panda ang sumalubong sa amin. Umiwas kami, pero nabangga pa din sa pader. Kinabukasan, tsaka ko na nalaman. Nasa hospital na ako. Yung kasama ko, buhay na buhay. Gas-gas lang. Pero ako, Chin, akala ko, okay lang ako. Pero naramdaman ko na lang na wala na pala akong isang paa. Ang kanang paa ko ay naputol. Nagkalasog-lasog daw ang mga buto kaya pinutol. Ang sakit-sakit sobra. Ang nasa isip ko, paano na ako makapaglaro ng basketball? Sino pang papatol sa aking babae? Paano na ako makakapag lamierda kung wala na akong isang paa? Yung sakit na naramdaman ko, hindi ko maipaliwanag. Yung mundo kong bagsak na, parang bumagsak muli. Nasa hospital ako, nag-iisa. Walang makausap. Pupunta lang ang mama ko doon para paghatid ng pagkain saglit. Pero wala talagang nagbabantay ng matagal. Matigas kasi ang ulo ko. Tila doon ko na-realize na yung mga kamalian kong ginagawa sa buhay, mga katarantuduhang ginawa sa kapwa, yung aking pagmamataas, yung pagtanggi ko na kilalanin ng Diyos. Lahat ng yun na-realize ko, Chin. Yun na yata yung leksyon na itinuro sa akin ng Diyos. Hanggang nagsimula akong magbago. Nagsimula akong magdasal. Nagsimula akong humingi ng kapatawaran. Diyos ko, patawarin mo ko. Tulungan mo ko. Gusto ko pang mabuhay. At kung mabubuhay man ako, sana magiging maayos na. Alam mo yung parang naramdaman ko ang Diyos. Dininig niya ako. Naramdaman ko ang kanyang presensya. Yung puso ko napuno ng kapayapaan, Jean. Parang nabunutan ako ng tinik. Na kahit wala na akong binti hanggang paa, may pag-asa pa rin. Patapos ang ilang buwan, nagsimula akong mag-aral tungkol sa Diyos. Sumasali na ako sa mga Bible service. Nagpabaptize ako, Chin, dahil hindi pa ako nabinyagan. Naging pastor ako. Naglingkod sa Diyos at nakita ko yung pagbabago sa buhay ko. Nakita ko yung pag-ibig ng Diyos, yung habag niya sa akin. Yung mga magulang ko naging proud sa akin. Doon lang ako nakaramdam na in-appreciate ako. Yung mga kaibigan ko, bumabalik na unti-unti sa akin. Nagbago ang buhay ko at pakiramdam ko isa akong bagong nilalang. Sino bang mag-aakalang yung barumbado, isang atheist, pusong bato, kumakanta na ngayon na ang Diyos ay pag-ibig at ang pag-ibig ay Diyos. Ang mga salitang ito ay naging bahagi ng buhay ko at yung puso ko punong-puno ng kagalakan. Maraming nagsasabi sa akin ng mga ilang buwan paglabas ko ng hospital. Napapirmi ako sa bahay. Pero marami pa rin ako mga bulong-bulungang naririnig. Karma na daw sa akin. Karma dahil sa mga pinagagawa ko sa buhay. Pero ang tanong tungkol sa karma ay isang malalim na tanong para sa akin.
Kasi sa aking karanasan, siguro nga masasabi kong karma na nga. Tinuturuan ako ng leksyon ng Diyos. Pero hindi ko masasabi yung mga nangyari sa akin na talagang karma yun na ibinigay sa akin. Gusto kong isipin na leksyon yun. Leksyon at hindi karma. Isang pagkakataon para magbago. Pagkakataong makilala ko ang Diyos. Kaya para sa lahat naman nakikinig, sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos tulad ko noon, gusto kong sabihin ang pananampalataya ay isang personal na desisyon. Hindi ko kayo maaring pilitin na maniwala, pero gusto kong ibahagi sa inyo ang aking karanasan. Nang ako'y isang atheist, akala ko'y hindi ko kailangan ng Diyos. Pero nung maranasan ko ang mga pagsubok sa buhay ko, na-realize ko na hindi ko kaya ang lahat ng bagay. Ang Diyos ay hindi isang solusyon sa mga problema, kundi isang kasama sa pagharap ng mga ito. Kung hindi ka pa naniniwala sa Diyos, okay lang. Pero gusto kong hilingin sa iyo na bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong makilala siya. Magbasa ka ng Biblia, magdasal ka. Tingnan mo kung ano ang mangyayari. Ang Diyos ay hindi isang relihiyon o isang simbahan, kundi isang personal na relasyon. Ang relasyon na to ay maaaring magbago ng buhay mo. Kaya sa mga taong hindi naniniwala pa sa Diyos, gusto kong sabihin na huwag kayong matakot na mag-explore, hanapin ang katotohanan. Ang Diyos ang naghihintay sa inyo. Dahil ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Hanggang dito na lamang, Chin. Sana may natutunan kayo sa liham ko. Pasensya sa haba nito. And please play my requested song, Pusong Bato by Jovit. Ang inyong kamaks, Kenji, 28. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sok Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.